Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Talagang napakagasbang ng ugali ni David dahil sa pagtrato niya kay Camille na dati puro magagandang pag-uugali ang ipinapakita niya nang nililigawan pa lamang niya ito. Ngunit ngayong nagdadalang taon na ito, nakuha niya na ang gusto niya ay talagang tuluyan niya nang ipinakita kung sino talaga siya. Masaya siyang nakauwi dahil kampante siya na hindi nagsumbong ang pulis na sina Samonte at Jacobe. Sa kanyang tatay Rigor, wala siyang kaalam-alam na matapos kunin ang kanyang pera ay itutuloy pa rin ang balak ng mga ito. Nasabihin kay Rigor na nakita nila ang anak nitong si David na may kalampungan sa gitna ng kalsada. May mamahaling sasakyan. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis pa si Tinding at kinompronta na si Rigor tungkol sa hindi pagpayag nito na bisitahin ang kanyang apo na si Tanggol sa Bilibid. Ayon pa sa kanya, hindi niya kayang basta-basta na lang abandonahin ang kanyang apo, lalo pat naging malapit ito sa kanya at siya na lamang ang inaasahan ni Tanggol na dadalaw sa kanya. Nagbitaw ng salita si Rigor na sa oras na may sino mang miyembro ng kanilang pamilya ang dumalaw kay Tanggol ay hindi na muling makakaapak sa kanyang pamamahay. Talaga nga namang manang-mana si David sa kanyang amang si Rigor dahil kung makaasta sila ay parang wala silang ginagawang masama at perpekto. Walang kaalam-alam si Rigor na nalalapit nang mabunyag ang kanyang lihim matapos naging makita ni Mando ang paghahalikan nila ni Rigor at Lena. Hindi makakatiis si Mando na hindi sabihin kay Tess ang kanyang mga nakita. Ngunit naghihintay pa siya ng tamang pagkakataon dahil sunod-sunod na suliranin na ang kinahaharap ni Tess. Sa kabilang banda, matapos ang kauna-unahang misyon ni Tanggol ay tuluyan nang nakuha ni Tanggol ang buong tiwala ni Espinas dahil sa pulido itong magtrabaho, hindi tulad ni Bong na palagi na lang palpak at may sabit. Muling tatawagan ni Olga si Balatukan upang kamustahin ang pagpapahirap kay Tanggol at sa nalalapit umano nilang pagkikita ni Olga na siya mismo ang tumapo sa buhay ni Tanggol. Ngunit dahil sa mga nangyari, mag-iiba ang ihip ng hangin at hindi napapayag si Espinas sa alok ni Olga. Sinabi ni Espinas kay Balatukan na mas malaki ang kikitain nila kay Tanggol bilang hitman at mas mapapakinabangan niya ito. Hindi naman alam ni Balatukan kung paano niya sasabihin kay Olga na hindi na pumayag si Espinas sa alok nitong malaking halaga ng pera. Kung kaya't iminungkahi ni Espinas na wag na munang sabihin kay Olga upang pagkakitaan pa nila ito at palabasin na patuloy pa rin nilang pinahihirapan si Tanggol. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!